Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Frustrated. Matindi ang pagkadismaya ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co dahil hindi man lang nabanggit ni President Bongbong Marcos Jr. ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, pati yung tungkol sa update ng investigation sa korupsyon sa ilalim ng kanyang administration ay hindi rin nabanggit, at ang kalagayan ng mga kabataan at edukasyon. May inasahan tayong pagbanggit ng mga proseso ng pananagutan. Hindi lang kay VP Sara, pero kahit yung paano po ba yung proseso ng pagpapanagot sa lahat ng flood control. No? So it's to say that we're disappointed na wala tayong narinig sa kung paano ba yung direksyon natin sa pag-i-ensure na may proseso ng pananagutan, whether it is sa pagrespeto ng impeachment processes na nangyayari ngayon sa Senado, o even kung ano po yung update ng lahat po ng mga sangkot sa korupsyon, sa flood control, ay ano na yung progress. Ang narinig lang natin, it goes up to the former speaker. Pero gaya nga po sinabi ni Representative Tino, no, hindi lang naman doon. The buck doesn't stop there. No, umaakit yan up to the executive department, umaakit yan up to the president. So dahil hindi naman na banggit yon, we can still say that the corruption drive of the president is a failure. At kung si President Marcos Jr. ay nag-fail doon, yung taong bayan hindi naman po titigil sa pagpapanagot kay VP Sara Duterte at lahat ng sangkot sa expected that it would be mentioned. So yes, we're disappointed na hindi siya nabanggit. Although, dahil nasa purview na siya ng legislative bodies acting in their constitutional capacities, dapat din hindi banggitin or masyadong magpalawig ang Pangulo at ang executive department doon. Nonetheless, no, kung paano hinihimo o in-encourage lahat na i-respeto yung mga proseso at even patapusin ito, no, inaasahan natin yun. Pero dahil walang pagbanggit at all, no, so doon yung disappointment. Mga kaibigan, ayon naman kay Representative Joel Chua, isa sa mga House Prosecutor, naintindihan niya kung hindi binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang tungkol sa impeachment trial. Well, siguro mas maganda huwag nalang banggitin ng ating Pangulo. Pero siyempre, makakadagdag din yan ng moral namin, no? Sa mga public prosecutor. Pero kung hindi naman niya babanggitin, okay lang naman, maunawaan naman natin. Po, may mga suggestion po kung na pag magkaroon po ng mix-up doon sa presentation, after po ng presentation ng PROSEC, defense na po ulit. Ano pong tingin nyo doon? Mas makakabuti po ba yun sa ating trial? Mas maiintindihan at mas maunawaan ng taong bayan kung ano talagang nangyayari at mas makikita nila yung overview, yung talagang full view ng per article. Opo. Mga kaibigan, bago pa man nagsimula ang SUNA, binatikos na ni Party List Representative Rene Co ang umano'y kawalan ng kakayahan ng Administrasyong Marcos na iangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Nabigo raw ang Marcos administration na tuparin ang mga pangako nito na bigyan ng disenting pamumuhay ang ating mga kababayan. Ayon pa rin kay Kabataan Party List Representative, watak-watak at magulo raw ang kalagayan ng Administrasyong Marcos Jr. Ang mga pangarap ng kabataan matagal nang nananawagan ay tila naging bato na lamang. Dagdag pa niya, hindi nagsulong ang Marcos administration ng anumang tunay na pagbabago. Binabaliwala lamang ang mga panawagan ng taong bayan. Kaya ang kanyang tanong, ito ba ang bagong Pilipinas na inaasam ni Marcos Jr.? Mga kaibigan, ano ang inyong pananaw sa pahayag ni Party List Representative Rene Co? Isulat lang sa ibaba ang inyong pananaw o opinion. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!